Hello again, ganda Kachika Life! Kumusta po kayo mga Kachika? Heto na naman po tayo para sa ating panibagong showbiz update. Ngunit, bago po tayo magsimula, gusto ko lamang po magpasalamat sa lahat po na at patuloy na sumusuporta sa channel na to. Maraming salamat po. Unang update po natin tungkol muna po ito kay Mr. Big Soto. Bago po tayo pumunta kay Ms. Catherine Bernardo, magbibigay po tayo update dito nga po sa kaso ni Mr. Big Soto. Naniniwala nga po si Mr. Big Soto na gumugulong pa rin ang hustisya ng batas sa ating bansa. Ito'y kasunod na arraignment ng direktor na si Mr. Daryl Yap kaugnay ng cyber libel case na isinampa noon laban kay sa kanya ng Itbulaga host. Sa ginanap nga po na arrangement no sa Muntinlupa Regional Trial Court noong Martes nga po na umaga June 3, 2025 naghain ng not guilty plea si Mr. Daryl. Sa countersigning ng bago nga pong endorsement ay na-interview nga po itong si Mr. Big Soto. Sambit nga po ni Mr. Big Soto, "Oh, di good. Seryoso niyang dagdag, hindi, I cannot talk about it kasi it's going. Saka ako, naniniwala ko na gumugulong ang hustisya system dito. Nakikita naman natin, so whatever decision of the court will be, iabangan na lang natin sa susunod na kabanata." Ito nga pong sagot ni Mr. Big Soto. Hindi na nga po nagdagdag pa ng pahayag si Mr. Big dahil umiilan pa rin nga ang gag order ng kaso. Sa hiwalay nga panapanayam naman sa legal counsel ni Mr. Daryl na si Attorney Raymond Forton, sinabi nito magkakaroon ng MediaCon bago ang unang pagdinig ng kaso sa Agosto. Saad nga na abogado sa batas natin at ito ang hindi alam ng karamihan. Ninanais pa natin ang husgado na magkaroon ng maayos na kayusan ng mga partido. Merong tinatawag na MediaCon proceeding, mandatory po ito, at jury ng MediaCon ay sikapin ng isang duly authorized as experienced na mediator na magkasundo yung mga parties. Samantala, malaki ang pasasalamat nga po ni Mr. Big na siya ay nakuhang kauna-unang endorsement ng Tribo, tindahan ni Bossing ng PLDT Global Corporation. Isang application na makakatulong sa overseas Filipino worker na makakapagbigay ng mahahalagang bagay at serbisyo para sa kanilang mahal sa buhay sa Pilipinas. Ang Tingbo ay isang one-stop digital marketplace na magagamit ng OFW para magpadala ng load, magbayad ng bills at magpadala ng regalo sa mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Tumako naman po tayo sa Banati Showbiz Update. Handa na ba nga po si Miss Shu Ramirez makatrabaho muli sa isang project si Miss Bea Alonso, ang ex-fiancé ng boyfriend niya si Dominic Rocco? Ay Rocky o awkward niyang masyado? Di kasama nga po sina Miss Bea at Shu sa pelikulang A Second Chance 2015 na tinampukan din ni Mr. John Lloyd. Why not? Bulaslas nga po ni Miss Shu sa media ko ng pelikulang Last Moment noong June 2, 2025 Lunes nga po sa Max Restaurant ng SM Mega Mall, Mandaluyong City. Ako wala naman po akong ganon. I think naman also for her, it's not a big deal anymore. It's just the people online who started making chika and start creating conflict na wala naman po talaga. Actually, I think masaya na rin siya and everyone is just happy. It's just the people talaga who are making issues and na ikinakaskas sa yung bato para magkaroon ng apoy. Pero sa totoo lang wala naman po talagang problema and we are all happy. And we hope that you become happy for each and every one of us. Ganon din po si Miss Shu kung okay lang ba na ang kanyang mga ex din ay pwede nga rin makatrabaho. Oo naman ako, okay din ako. Actually, okay din ako to work with him. Kung sino man yung mga naging ex ko, we are in good terms, sambit nga po ni Miss Shu. Every time I see him, I make sure I give him a hug. He was a part of my life. For 2 years, he was my boyfriend. And I can't take that away. I can't deny that fact that I will see him again in the future. Of course, it's a small industry and I don't want to bad blood with anyone. Nagkita na ba sila Bea matapos sila magkamabutihan ni Mr. Dominic? Tanong po sa kanya. Natigilan sa sandali si Miss Shu bago mahinay na sumagot parang hindi pa po. Sa July 30 na nga po ipapalabas sa mga sinihan ang drama film na Lasting Moments kung saan co-star ng Miss Shu sina Mr. J.N.D. Guzman at Victor Silayan. Tinanong nga rin po sa interview si Miss Shu kung kumusta na po yung kanyang love life at gaano siya kasaya. Sagot nga po niya, sobrang saya ko po. Wala po ako inaalala, wala akong problema. Pagkiti ni Shu, we're happy lang. I've been spending my time with my family also. I've been working again. I have a TV series coming up kasama rin si GM. So exciting. Sobrang grateful ako where I am now. Grabe halatang blooming nga po si Miss Shu dahil na rin sa kanyang love life. Hindi ba pwedeng because of myself? Pag blooming ba kami dahil sa lalaki? Sagot nga mo po ni Miss Shu na nakangiti. Hindi parang hindi. Well, yun, sabi ko sa masaya po talaga yung heart ko. I think, heart lang ba?
Heart, body, hair, eyes, everything. Pamumostra ni Miss Shu. Charing, hindi lahat masaya-masaya talaga. My whole being, my soul, I'm in a very, very good place. Mas open na nga po si Miss Shu sa kanyang relasyon nila ni Mr. Dominic Roque. Okay naman, para hindi naman namin kailangan itago. Wala kaming choice na natatawang pag-amin ni Miss Shu. Parang nalaman na rin agad, opo, hindi naman kami nagtatago. We post stories from time to time. I love the way that he take care of me. Parang I never been take care of like this before. Pagtatapat nga po ni Miss Shu, parang iba talaga nakakababae, charing. Saka sobrang bait kasi ni Dom. He makes me laugh all the time. Sobrang sweet niya, not only to me but also to my friends. He spend my time with family. He really sees is to show you as not only you. That is part of my world. I want your whole world to be part of my own soul. So we are the stage trying to get to know each other and more are also our family and friends. Tinanong nga rin po si Miss Shu kung gaano katanggap na po ng pamilya ni Miss Shu si Mr. Dominic. Ang tanis ng ngiti Miss Shu sa pagsagot, super kahapon pa, nag-lunch kami with my mom. Tapos sobrang cute ni Dom kasi wala kami mahanap na parking kahit ang tagal na namin naghanap ng parking, hindi niya talaga sasabihin na ay cancel na lang natin, mahirap ang parking. Hindi sasabihin niya, hanapin natin ang parking, we don't want your mom to feel that na hindi tayo. Grabe talaga siya yung sa kanya nanggagaling yung mga ganong effort that I really appreciate because family is very important to me. And I'm very close to my mom and my mom is 70 years old so talagang naghahanap ng lambing yon. Ang nakakatuwa na si Dom is very willing to always give like spend time with my mom. Hindi pa katagalan ang relationship nila nga ni Mr. Dominic Roque. May napapag-usapan na ba silang something? Ito ang tanong nga po kay Miss Shu. Wala naman, parang hindi pa namin ino-open yung topic na yon. 2, hindi namin nang siya close topic, no? Saad nga po ni Miss Shu, kasi parang nasa edad naman na kami na pwede naman namin pag-usapan. But we really don't put the pressure on each other. Parang ngayon, tignan natin kung okay ba talaga. As if it's not, then we cannot remain friends. Hindi siya parang we're mature enough to realize if it's not for you, it's not for you. But you always have that special effort to make it worth your while. Habang nandyan pa, sobrang in-enjoy mo. If it works, it works. If it doesn't, move on, diba? Hopefully find somebody new. But full effort ka lag. Again, when it comes to, pag nasa relationship ka and have a problem, lagi kang game na ayusin ang problema, hindi tatalikod. If ever ready ba siya mag-settle down, bumuo ng pamilya? Ito pong tanong ulit sa kanya, hindi ko alam, parang ngayon nag-work po ako, parang hindi po naman ako talaga stable kumbaga. Lahat nga po ni Miss Shu, bata pa ako, 28 pa lang ako. Maraming pang gustong gawin pero kung ibibigay sa akin, okay lang. Parang I think okay lang din ako. Sa tingin ba niya husband material nga po si Mr. Dom? Tanong pa sa kanya. Mabilis niyan po kung I do actually find him. Is very husband material. He's a provider. He really makes sure that I eat properly. Alam mo yun, he really take care of me. Yun nga, nakikita ko yung his effort with his family. He loves kids. He's good, faring, very religious. Loves kids talaga siya. Na-amaze ako sa sobrang attached siya sa nieces at nephews. Tinanong nga rin po si Miss Shu kung napapag-usapan din ba nila ang tungkol sa kanilang mga ex. Paano napag-usapan na pagkwentuhan? Oo naman syempre, oo actually hindi naman siya issue. Sabi nga po ni Miss Shu, actually kailangan siyang pag-usapan, parang sobrang crucial to make a relationship work is to actually talk about the traumas, diba? What made this person this way and how do I understand him? I have to know where he's coming from and have to accept where he's coming from. The same goes with him. For me, so ganun lang yon. It's always a process of accepting. Ano wala, hindi mo siya mababago. Ano yun ibahin natin yung past. Huwag natin pag-usapan, hindi natin ito mababago. It's upfront, in your face, and you cannot change it. The only thing that you can do is to accept and help each other get through whatever it is. Ma-resolve yung mga issues, traumas, diba? Tulungan kayo. Noong magkamabutihan sila ni Mr. Dominic, pareho ba silang hurting, nasa healing process, nagtulungan sila maghilom ang isa't isa? Tanong muli sa kanya. Parang hindi na, parang okay na ako. Nung nagkakilala kami, siya din, I think, pagtango-tango ni Miss Shu. Oo, parang actually mas nauna sila maghiwalay ata sa pagkakaalam ko.
mas nauna sila mag-break kasi sa amin. Pero kami kasi, when we broke, parang I already had that understand na this is the end of the line. And I will be okay. Alam mo yon, yung parang I will not dwell in a feeling na malungkot, but I'm happy that it happened. I'm so happy that it ended already. Of course, I wanted it to work out. But you know, I'm still grateful for everything na napagdaanan ko. Kasi, yun nga, it's opened the doors to meet new people. Actually, find out also through other people kung ano ba talaga yung mga kailangan ko. Akala ko all this time wala akong type. Type ko pala si Dom. Nakanitin sabi po ni Miss Cho. Samantala, dumako naman po tayo sa pinakahuli nating update. Ito na nga po, Miss Catherine Bernardo. Ito na nga po, mataas ang paghanga ng mga netizen at followers ni na Miss Catherine Bernardo at Miss Ann Cortez, lalo na yung mga pagkakakonservative ng dalawang aktres. Ibininida kasi ng mga fans ng dalawang reyna na dalawa na nga lang daw sila na iilang listed local celebrities ang hindi nag-endorse ng mga naglipa ng online casino o digital gaming application. Halos karamihan kasi sa mga sikat at active na mga artista ngayon ay may mga ini-endorse ng online casino o digital gaming application. Pinag-uusapan nga po sa X ng mga imitadong cybersite citizen kung ilang ganitong klase endorsement na raw ang tinanggihan ni na Miss Catherine Bernardo at Miss Ann Cortez. Hindi nga raw nasisilaw sa milyon-milyong tanin fee ang mga iniidolo nila. Komento pa nga po na isang netizen, sigurado nga raw sila na ang dalawang actress ang nasa top of mind awareness ng mga advertising agencies dahil ang dalawang kapamilya listed actresses ang dalawa sa pinakamaraming followers sa Instagram. 21 million ang followers nga po ni Miss Ann Cortez, samantalang may 20.6 million plus naman ang Asia superstar na si Miss Catherine Bernardo. Actually, wala namang masama sa pag-i-endorse na nasabing brands dahil trabaho lang yun ng mga artista. Pero hindi rin talaga maialis sa mga kababayan natin ang humanga sa mga artistang hindi bet ang ganitong klaseng produkto. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button